Magandang gabi mga kaibigan. Sa bawat tahanang Pilipino, may mga kwentong hindi basta sinasabi, mga lihim na tinatago sa ilalim ng ngiti at mga kasalanang pilit na ipinaglalaban sa ngalan ng sakripisyo. Ito ang kwento ni Victoria, isang misis na OFW sa Middle East na umalis ng bansa, bitbit ang pangarap na maiangat ang pamilya. Ngunit sa banyagang lupain ay nakatagpo ng tukso na babago sa direksyon ng kanyang buhay. Sa piling ng amo niyang si Sir Omar, isang alok na tila langit sa anyo, pero impyerno sa loob. Pera kapalit ng katawan, pag-asa kapalit ng dangal. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang batang isisilang na hindi niya alam kung biyaya o parusa ng tadhana. Kung ikaw ay isang ina, asawa, o anak, handa ka bang isakripisyo ang sarili mong pagkatao para sa kinabukasan ng iyong pamilya? Ito ang kwento ng isang babaeng nagmahal, nagsakripisyo, at nagkasala sa ngalan ng pagmamahal. OFW misis sa Pakistan, nabuntis sa amo isang lihim na nagbago sa lahat. Isang kwento ng kababaihang nasugatan ng pag-ibig, ng sakripisyong may kapalit at ng katotohanang hindi kayang takasan kahit sa kabilang dulo ng mundo. Magandang araw po, ako si Victoria, isang misis, isang ina at isang OFW na may kwento ng sakripisyo, pagkakamali at pagsisisi. Katulad ng marami, nagsimula rin ang lahat sa isang simpleng pangarap ang maiahon sa hirap ang pamilya. 3 taon na ang nakalipas mula nang iwan ko ang Pilipinas. Bitbit ko noon ang mga pangarap ni Ramil, ang asawa kong walang ibang hangarin kundi ang makitang maayos ang buhay namin. Bitbit ko rin ang mga ngiti ng anak namin na nooy nagsisimula pa lang pumasok sa eskwela. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko para sa kanila. Nang makarating ako sa Middle East, hindi ko akalain kung gaano kabigat ang magiging kapalit. Sa bawat araw ng pagtatrabaho bilang kasambahay, kasabay ng pawis at pagod, unti-unti ring nalulusaw ang lakas ng loob ko. Ang mga dingding ng bahay na dapat ay tahanan ng iba, iyon na ang naging kulungan ng katahimikan ko. Wala akong ibang kasama kundi ang pangungulila at bawat gabi ang tanging sandalan ko ay ang larawan ng pamilya kong naiwan sa Pilipinas. Nang una, pinilit kong ngumiti. Pinilit kong tanggapin na ito ang buhay ng isang OFW, trabaho, padala, tiis. Pero habang tumatagal, napansin kong nagiging bahagi na ako ng katahimikan. Bawat padalang pera ay parang kabayaran sa mga panahong hindi ko nakikitang lumalaki ang anak ko. Bawat tawag ni Ramil ay paalala ng responsibilidad, pero hindi na ng pagmamahal. May mga gabi na tahimik akong umiiyak sa tabi ng bintana. Iniisip kung kailan matatapos ang ganitong buhay. Hanggang kailan ako magtitiis? Tanong ko sa sarili. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga ngiti ng anak ko, agad kong pinupunasan ang luha ko. Sabi ko, para sa kanya ito, para sa amin ito. Sa kabila ng pagod, nanatili akong matatag. Hanggang isang araw, dumating sa buhay ko si Sir Omar, ang amo kong tahimik, seryoso, at tila laging may tinatagong lungkot. Noong una, respeto lang ang naramdaman ko. Ngunit hindi ko alam, siya pala ang magiging dahilan kung bakit babagsak ang pangarap kong matagal kong pinanghawakan. At doon nagsimula ang panaginip na naging bangungot ng buhay ko. Isang gabi, tahimik ang buong bahay. Nakaupo ako sa sala matapos kong tapusin ang mga gawaing bahay. Tahimik na rin sina Ma'am Amira at ang mga anak nila sa kabilang kwarto. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng orasan sa dingding at ang mahinang hampas ng hangin sa kurtina. Bigla akong tinawag ni Sir Omar. "Victoria, can you come here for a while?" Lumapit ako. May kaba sa dibdib. Hindi ko alam kung may mali ba akong nagawa. Tahimik siya, nakaupo sa sofa, hawak ang isang baso ng kape. Nang magtama ang mga mata namin,
Dun ko naramdaman ang bigat ng kanyang titig. Hindi iyon titig ng amo sa katulong. May iba. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan. Victoria, sabi niya sa mababang boses, my wife, she cannot have a child. We tried for many years but nothing happened. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Tumangulang ako bilang paggalang. Pero bago pa ako makalayo, itinuloy niya. I know this is strange, but you are healthy, strong, and I believe you can help me. Parang biglang bumagal ang oras. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay tumatama sa tenga ko, mabigat at mainit. Hindi ko agad maintindihan ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa diretsuhin niya ako. Victoria, I want you to carry my child. Nabitawan ko ang hawak kong baso. Parang nanigas ang buong katawan ko. Sir, what do you mean? Lumapit siya ng marahan, hawak pa rin ang baso ng kape, at tinitigan ako ng diretsyo. My wife agrees. She wants me to have a son. You will not be treated badly. You will have everything you need. I will give you extra pay, a bonus every month. No one has to know. Pakiramdam ko, tinamaan ako ng kidlat. Hindi ako makapagsalita. Parang may dalawang tinig sa loob ng isip ko, ang isa'y sumisigaw ng, hindi! Ang isa na may pabulong na, isipin mo ang anak mo sa Pilipinas. Umiling ako. Pilit na pinapanatili ang lakas ng loob ko. Sir, may pamilya po ako. May asawa at anak po ako sa Pilipinas. Hindi ko po kayang gawin yan. Ngumiti siya ng banayad, pero may bigat sa mga mata niya. I understand. But sometimes, Victoria, opportunities don't come twice. Pag alis ko sa sala, nanginginig ang kamay ko. Parang biglang lumamig ang paligid kahit mainit ang gabi. Sa kwarto, hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Naisip ko si Ramil, laging may reklamo sa padala, laging kulang ang pera. Naisip ko rin ang anak kong palaging humihingi ng dagdag para sa tuition. At si nanay, na kailangan ng gamot buwan-buwan. At sa likod ng lahat ng iyon, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang boses ni Sir Omar. I will give you everything. You will never have to worry again. Gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang nakatitig ako sa kisame, naririnig ko sa loob ng isip ko ang dalawang boses na naglalaban. Ang konsensya ko at ang pangangailangan. Isa lang ang malinaw sa akin ng gabing iyon. Ang alok ni Sir Omar ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tukso na susubok sa pagkatao ko bilang babae, bilang ina, bilang asawa. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang laban na hindi ko kailanman hiniling. Kinabukasan, pilit kong ginawang normal ang lahat. Parang walang nangyari. Nagluto ako ng almusal, naglinis ng bahay, at ngumiti sa mga bata na parang hindi ako ginigiling ng sariling isip. Pero sa bawat galaw ko, ramdam kong sinusundan ako ng mga mata ni Sir Omar, tahimik, mabigat at puno ng bagay na hindi niya sinasabi. Tuwing magtatagpo ang mga paningin namin, umiwas ako. Hindi ko kayang tumingin ng diretsyo. Parang bawat titig niya ay may tanong. Nagdesisyon ka na ba? At sa tuwing tinatanong iyon ng mata niya, pakiramdam ko ay unti-unting nauupos ang natitirang lakas ko. Pagbalik ko sa kwarto, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Ramil. Han, sabi ko, kamusta diyan? Pero, gaya ng dati, ang sagot niya'y reklamo. Eto, kulang na naman ang padala mo. Hindi pa bayad ang kuryente. Si Mika, kailangan ng bagong sapatos. Wala ka na bang overtime dyan? Tahimik lang ako. Wala man lang siyang tinanong kung kumakain ba ako ng maayos, kung nakakatulog ba ako, o kung okay pa ba ako. Pagkababa ko ng tawag, napaiyak ako. Hindi dahil galit ako kay Ramil, kundi dahil pakiramdam ko, hindi na ako tao sa paningin niya. Para lang akong bangko. Habang pinupunasan ko ang luha ko, biglang sumagi sa isip ko ang boses ni Sir Omar.
You will be rewarded. You will never have to worry again. At doon ako lalong natakot dahil sa halip na galit o pagkasuklam ang maramdaman ko, may bahagi sa akin na parang nakaramdam ng pag-asa. Kinabukasan, sinubukan kong umiwas pa rin. Pero mahirap, iisang bahay lang kami. Sa bawat paghakbang ko, nariyan siya. Habang nag-aayos ako ng mesa, tumingin siya sa akin at mahinahong nagsalita. Victoria, I will not pressure you. Take your time, but remember, opportunities don't always come twice. Hindi ko siya sinagot. Pero sa loob ko, parang may humahaplos na tinig. Take your time, pero isipin mo rin ang anak mo. Gabi-gabi, nahihirapan akong matulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko ang mga salitang iyon. Give me a child and I will give you everything. Nasa loob ako ng laban na hindi ko makontrol. Konsensya laban sa pangangailangan. Dangal laban sa kinabukasan ng pamilya. At sa bawat gabi ng katahimikan, unti-unting lumalakas ang tinig ng tukso. Isang umaga, pagbangon ko, nakita kong may iniwang sobre si Sir Omar sa ibabaw ng mesa. Walang sulat, walang pangalan pero alam kong para sa akin iyon. Binuksan ko at sa loob may malaking halaga ng pera. Tinitigan ko iyon ng matagal. Kasabay ng paghawak ko sa sobre, naramdaman ko ang bigat ng konsensya ko. Kung tatanggapin ko to, alam kong hindi na ako makakabalik sa dati. At doon, habang nakaupo ako sa gilid ng mesa, unti-unting bumagsak ang mga luha ko. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil alam kong nagsisimula na akong mawala sa sarili kong pagkatao. Gabi iyon, isang gabing tahimik, pero puno ng ingay sa loob ng puso ko. Habang nagliligpit ako ng mga plato sa kusina, naramdaman kong may presensiyang nakatayo sa likod ko. Paglingon ko, nandoon si Sir Omar. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ako. Ang mga mata niya, mabigat pero hindi marahas. Parang may panawagan, hindi utos. Victoria! Mahinahon niyang sabi. I see your struggle. You don't need to hide it. But you know, deep inside, you already have the answer. Parang may apoy sa mga salitang iyon. Gusto kong sumigaw ng hindi. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. Sa halip nanginginig lang ang labi ko. Sir, why me? There are other women. Why choose me? Lumapit siya, mabagal, parang ayaw akong takutin. Because I trust you. Because you're kind. Because I see strength in you. And because you need this as much as I do. At sa sandaling iyon, parang biglang humina ang lahat ng boses sa paligid. Ang natira na lang ay ang tibok ng puso ko mabilis, magulo, at puno ng takot. Napapikit ako. Naisip ko si Ramil. Naisip ko ang anak ko. Naisip ko ang mga gabing halos walang makain ang pamilya ko noon. Kung tatanggihan ko siya, hanggang kailan pa ako magtitiis? Kung papayag ako, hanggang saan ako babagsak? Doon ko naramdaman na ang konsensya pala hindi laging malakas. Minsan, natatalo rin ito ng gutom, ng pangangailangan, ng pagod. Nagsalita ulit si Romar. Marahan. Halos pabulong. If you say yes, I promise no one will ever know. This will stay between us. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit. Mabigat. Yes, Victoria. I promise you your life will change. At doon, parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero napansin kong tumutulo na ang luha ko habang dahan-dahan akong tumango. I will accept your offer, sir. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Good decision, Victoria. Tomorrow night, your life will change. Pag-alis niya sa kusina, para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Napatitig ako sa mga kamay kong nanginginig. Anong ginawa ko? Pero sa loob-loob ko, may maliit na tinig na nagsasabing, "Eto na ang sagot. Eto na ang kapalit ng lahat ng pagod." Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Parang bawat tiktak ng orasan ay paalala ng kasunduang pinasok ko. At nang sumikat ang araw, ramdam kong hindi na ako si Victoria na umalis ng Pilipinas para sa pangarap. Ako na ngayon si Victoria na pumayag isakripisyo ang sarili para lang mabuhay ang pamilya. At sa gabing sumunod, nagbago nga ang lahat. Hindi ko alam kung tawagin ko bang biyaya o kasalanan. Pero alam kong iyon ang simula ng isang buhay na hindi ko na mababalikan. Dumating ang gabi na sinabi ni Sir Omar. Tahimik ang buong bahay. At tila pati ang hangin ay ayaw gumalaw. Habang naglalakad ako papunta sa silid niya, pakiramdam ko ay bawat hakbang ay may bigat na parang bato. Gusto kong umatras. Gusto kong tumakbo. Pero bawat hakbang ko ay parang hinihila ng isang tanikala na gawa sa pangarap, pangangailangan, at takot. Pabukas kong pinto. Nandun siya. Nakaupo sa dulo ng kama, nakasuot ng puting damit, at sa ilaw ng lampshade ay kitang-kita ko ang anino ng lalaking matagal ko nang pinaglilingkuran. Ngunit ngayon ay magiging bahagi na ng lihim kong kasalanan. "Victoria, you came!" Mahinahon niyang sabi. Hindi ako sumagot. Nakayuko lang ako. Pilit pinipigilan ang panginginig ng mga daliri ko. Lumapit siya ng marahan. Hinawakan niya ang baba ko at dahan-dahang iniangat ang mukha ko hanggang magtama ang aming mga mata. "From tonight, Ania, you are mine. Not forever, but enough to give me life." Parang tumigil ang mundo. Ramdam ko ang tibok ng puso ko mabilis, magulo, parang gusto kong sumabog sa dibdib. Nang unti-unti niyang inilapit ang kanyang labi sa akin, pinilit kong umiwas. Pero sa sandaling magdikit iyon, parang biglang bumigay ang lahat ng depensa ko. Mainit, mabigat, mapangangkin. Hindi iyon halik ng amo sa katulong kundi halik ng isang lalaking matagal nang naglalaban sa pagitan ng pagnanasa at pangungulila. At sa kabila ng takot, may bahagi ng sarili kong matagal nang natutulog, biglang nagising. Sa mga kamay ni Sir Omar, naramdaman ko ang isang uri ng init na hindi ko naaalala kung kailan ko huling nadama. Hindi ko alam kung dapat kong kamuhian ang sarili ko o maawa sa babaeng nasa harap ng salamin na tumanggap ng kasunduang ito. Nang matapos ang lahat, tahimik akong nakahiga. Si Sir Omar ay payapa, nakapikit, tila walang bigat sa dibdib. Ako naman, gising, nakatitig sa kisame habang paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Anong ginawa ko? Paano ko haharapin ang Diyos? Paano ko haharapin ang asawa ko? Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot na iyon, may isang damdaming ayaw kong aminin. Isang kakaibang saya. Isang pakiramdam na sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng pagtitiis, may isang lalaking nakakita ulit sa akin bilang babae, hindi lang bilang tagapagsakripisyo. Kinabukasan, maagang nagising si Sir Omar. Lumapit siya sa akin, hinaplos ang buhok ko, at bumulong. "Good morning, Victoria. Last night was only the beginning." Iniabot niya ang isang sobre. Makapal. "Your extra pay. As promised." Tiningnan ko iyon. At para akong binuhusan ng apoy. Ang bawat perang iyon ay parang marka ng kasalanan na hindi ko na mabubura. Pero tinanggap ko pa rin. Dahil alam kong mula sa gabing iyon, hindi na ako makakawala. Ang kwarto ni Sir Omar ay naging piitan ng isang babae na minsang nangangarap ng kabutihan. Ngunit ngayoy alipin na ng sariling desisyon. At habang binubuksan ko ang sobre, isang tanong lang ang naiwan sa isip ko. Ilang gabi pa bago tuluyang mawala ang natitira kong dangal. Lumipas ang mga araw na parang walang nangyari. Tila bumalik sa normal ang lahat pero alam kong hindi na ako kailanman magiging dati. Sa bawat araw na lumilipas, naging mas malinaw sa akin
na ang bawat minuto ng katahimikan sa bahay na iyon ay may kapalit. Tuwing umaga, habang nag-aayos ako ng mesa, mararamdaman ko ang presensiya ni Sir Omar sa likod ko. Tahimik lang siya. Minsan lalapit, magpupunas ng kamay, at mahina niyang ibubulong sa tenga ko. Don't forget, you are special, Victoria. Hindi ko alam kung anong parte sa sinabi niya ang mas mabigat, ang salitang special o ang bigat ng paalala na ako ay kanya. Sa bawat gabi, tinatawag niya ako. Hindi bilang katulong, kundi bilang babae. At sa bawat paglapit ko sa pintuan ng kanyang silid, pakiramdam ko ay isa akong bilanggo na kusang bumabalik sa selda. Hanggang isang araw, habang inihahanda ko ang hapunan, nilapitan ako ni Ma'am Amira, ang asawa ni Sir Omar. Tahimik siyang umupo sa harapan ko. Nakaayos ang buhok niya, may marahang ngiti, pero sa mga mata niya, may bigat na hindi ko kayang intindihin. Victoria, sabi niya, take care of him. My husband needs you. Parang biglang lumamig ang paligid. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi siya galit. Hindi siya nananakit. Ang tono niya ay mapayapa. Pero ang bawat salita ay parang tinik na tumusok sa puso ko. Ma'am, mahina akong sabi. Hindi po ako. Ngunit bago ko pa matapos, hinawakan niya ang kamay ko. I know everything, sabi niya. And I chose peace because I can't give him what you can. Dun ko na hindi napigilan ang luha ko. Hindi ko alam kung iyon ay dahil sa hiya o dahil sa awa sa kanya, sa sarili ko, o sa lahat ng babaeng napipilitang mamuhay sa pagitan ng tama at mali. Simula noon, bawat tingin ni Ma'am Amira sa akin ay naging mas mabigat. Hindi siya nagalit, pero alam kong bawat ngiti niya ay puno ng sakit na pinili niyang itago. At ako, sa bawat araw na kasama ko sila, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng kasalanang pinasok ko. Ngunit ang pinakamasakit, hindi ko na kayang tumigil. Dahil sa tuwing gabi, kapag tinatawag ako ni Sir Omar, hindi ko na magawang tumanggi. Ang katawan ko, parang nakaprograma na. At sa bawat yakap niya, may halong init at sumpa. Hanggang sa isang umaga, pagbangon ko, biglang umikot ang paningin ko. Napahawak ako sa tiyan ko. At sa unang pagkakataon, may kakaibang kaba akong naramdaman. Hindi ito pagod. Hindi ito hiya. Ito ay takot, isang takot na baka may umuusbong na bunga ng lahat ng kasinungalingan ko. At habang nakaupo ako sa gilid ng kama, isang tanong lang ang umikot sa isip ko. Paano kung buntis ako? Ilang araw akong walang ganang kumain. Madalas akong mahilo, madaling mapagod. Akala ko nung una ay stress lang o siguro kulang sa tulog. Pero nang tuluyang manghina ang katawan ko, alam kong may kakaiba. Isang umaga habang nagluluto ako ng almusal, bigla akong napahawak sa tiyan ko at mabilis akong tumakbo sa banyo. Sumuka ako ng sumuka hanggang wala nang laman ang sikmura ko. Habang nakaupo sa sahig, nanginginig at hingal na hingal, isang takot ang unti-unting bumalot sa akin. Hindi ko na kailangang magtanong sa sarili ko kung ano ang nangyayari. Sa isip ko, malinaw na ang sagot. Buntis ako. Kinabukasan, napansin ni Ma'am Amira ang pamumutla ko. Lumapit siya, dala ang isang tasa ng tsaa. Victoria, mahinahon niyang sabi, you look pale. Are you all right? Napangiti ako, pilit, pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Maybe I'm just tired, Ma'am. Ngunit sa mga mata niya, alam kong hindi siya naniniwala. Lumipas pa ang mga araw at lalong naging malinaw ang mga palatandaan. Hindi na ako makakain ng mga pagkain na dati kong gusto. Madali akong mapagod at sa bawat gabi, ramdam kong may kakaibang tibok sa loob ng tiyan ko. Isang gabi, nadatnan ako ni Ma'am Amira sa kusina. Nakaupo ako, yakap ang sarili kong tiyan. Tahimik siyang lumapit, naupo sa tabi ko at marahang tinignan ako. Victoria, sabi niya, you don't have to hide it from me.
I know the signs. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. You are carrying a child. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang mga salitang iyon, totoo man o hindi, ay parang sentensiyang walang katapusan. Hindi ko kayang magsalita. Ngunit bago pa ako tuluyang lamunin ng takot, hinawakan niya ang kamay ko. Don't be afraid, sabi niya. This is not just Omar's child. This is also mine. I may not carry him in my womb, but I will carry him in my heart. At doon ako tuluyang umiyak. Walang boses, walang sigaw, tanging luha lang na patuloy na dumadaloy sa pisngi ko. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang pala ako ang biktima ng kasunduang ito. Si Ma'am Amira rin ang babaeng matagal nang nangungulila sa anak na hindi niya kailanman madadala. Kinabukasan, sinabi ni Ma'am Amira ang lahat kay Sir Omar. At nang marinig niya iyon, mabilis siyang lumapit sa akin, niyakap ako ng mahigpit at halos pabulong niyang sabi, Victoria, you don't know what you've given me. You've given me hope. You've given me life. Habang nakasubsob ako sa kanyang dibdib, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa? O mas lalo bang matakot dahil ang batang dinadala ko sa sinapupunan ay magsisilbing tulay ng kanilang kaligayahan at tanikala ng kasalanan kong hindi ko na kayang putulin? Lumipas ang mga linggo at sa bawat araw na dumarating, ramdam ko ang pagbabago sa katawan ko. Ang dati kong payat na tiyan, unti-unti nang bumubukol at sa bawat dampi ng palad ko rito, may halong hiwaga, takot at kakaibang saya. Sa tuwing hinahaplos ni Sir Omar ang aking tiyan, maririnig ko ang boses niya mabagal, banayad, puno ng pag-asam. My child, my blood, you are here inside your mama. At sa mga salitang iyon, hindi ko alam kung dapat ba akong matawa, matakot o maiyak. Si Ma'am Amira naman, naging parang anino ko. Lagi siyang nasa tabi ko, siya ang nag-aabot ng prutas, siya ang nag-aayos ng unan ko tuwing nahihirapan akong matulog. Hindi siya nagsasalita tungkol sa nakaraan. Pero sa bawat haplos niya sa tiyan ko, ramdam kong may inaasam siyang hindi niya masabi. Isang gabing tahimik, habang magkahawak kamay kami, bigla siyang nagsalita. When this child comes, he will not just be yours, nor mine, nor Omar's. He will belong to all of us. Napaluha ako. Hindi ko alam kung iyon ba ay luha ng saya o ng guilt na unti-unting kumakain sa puso ko. Dahil habang patuloy akong nagbubuntis sa tahanan nila, alam kong may isang pamilyang naghihintay sa akin sa Pilipinas. Isang asawa na nagtitiwala, isang anak na umaasang uuwi ang kanyang ina. Tuwing tumatawag si Ramil, ang boses niya ay parang tinig mula sa ibang mundo. Konti na lang, Han, makakabayad na tayo sa utang. Pag uwi mo, magsisimula tayo muli. Sobrang miss ka na namin ng anak mo. Ngunit habang nakikinig ako, napahawak ako sa tiyan ko at napapikit. Ang batang ito, hindi siya anak ni Ramil. At sa tuwing maririnig ko ang tinig ng anak ko sa kabilang linya, tila may patalim na tumutusok sa kaluluwa ko. Minsan, pagkatapos ng tawag, tahimik akong umiyak. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, pero alam kong bawat desisyon ko ay unti-unting nagiging tanikala. Hindi ko na alam kung saan ang langit at saan ang impyerno. Ang alam ko lang, bawat pag-ikot ng oras ay mas nagpapalapit sa araw na kailangang harapin ko ang katotohanan. At habang patuloy kong pinapasa ng bigat ng tiyan ko, sa puso ko, may dalawang mundong magkalaban. Ang mundong iniwan kong puno ng pangarap at dangal, at ang mundong kinabibilangan ko ngayon, puno ng kasalanan at sikreto. Tuwing gabi, bago ako pumikit, palagi kong tinatanong ang sarili ko, kapag dumating na ang araw ng kapanganakan, kanino ko ibibigay ang batang ito? Sa kanila o sa Diyos na alam kong matagal ko nang tinalikuran? Dumating ang araw na kinatatakutan ko,
Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, bigla kong naramdaman ang matinding kirot sa tiyan. Para akong pinupunit mula sa loob. "Ma'am Amira!" Halos pasigaw kong tawag. Habang napahawak ako sa dingding, hingal at nanginginig. Tumakbo siya palapit. Hawak ang braso ko. "Umar! Hurry! It's time!" Mabilis ang lahat ng sumunod. Ang mga tunog ng sapatos, ang mga sigaw ng mga tauhan, at ang malamig na hangin sa loob ng ospital. Lahat ay parang lumulubog sa isang maingay na katahimikan. Habang tinutulak ang gurney ko papasok sa delivery room, isa lang ang dasal ko sa isip. Panginoon, kung ito na ang kabayaran ng lahat, tanggap ko. At doon, sa gitna ng sakit at luha, narinig ko ang unang iyak ng bata. Isang tinig na halos punitin ang puso ko. Hindi lang dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa katotohanang iyon, ang bunga ng kasalanang hindi ko na mababawi. Nang inilapit sa akin ang sanggol, hindi ko napigilan ang pag-iyak. Ang liit ng kanyang muka, ang init ng kanyang balat, pero sa mga matang iyon, may anyo ni Omar. At sa sandaling iyon, alam kong may bagong buhay na dumating, kasabay nga unti-unting pagkamatay nga sarili kong pakatao. Si Sir Omar, abot langit ang galak. Halos hindi niya mapigilan ang pagluha habang tinitingnan ang anak niya. Si Ma'am Amira, nakatayo sa likod niya tahimik, pero may luha ring dumadaloy. Lumapit siya sa akin, hinaplos ang buhok ko, at marahang sinabi, "Thank you, Victoria. You've given us a miracle." Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon himala. Ito ay sumpa isang regalong may kabigatan na hindi nila kailanman mauunawaan. Habang yakap ko ang sanggol, biglang sumagi sa isip ko si Ramil at ang anak namin sa Pilipinas. Ang mga tawag na puno ng pag-asam, ang mga pangakong uuwi akong buo, at ang bawat perang ipinapadala kong may kasamang kasinungalingan. Ngayon alam ko na, ang bawat halagang iyon ay kabayaran ng isang kaluluwang ibinenta ko sa tukso. Pag-uwi namin sa bahay, may handaan. Masaya ang lahat. Parang may bagong simula. Pero ako lang ang tahimik. Tahimik habang pinagmamasdan silang mag-asawa, nayakap ang batang ako ang nagluwal. Wala ni isang salitang salamat ang kayang punan. Ang bigat ng puso kong unti-unting nababasag. Kinagabihan, habang mag-isa ako sa kwarto, pinanood ko silang tatlo mula sa pinto. Si Sir Omar, si Ma'am Amira, at ang sanggol na ngayon ay mahimbing na natutulog. At doon ko naramdaman ang pinakamalinaw na katotohanan sa lahat. Hindi ako bahagi ng mundong iyon. Ako ay isang aninong ginamit ng pagkakataon. Isang ina na kailangang limutin ang sariling anak para makabuo ng pamilya ng iba. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nagdasala kong muli, hindi para humingi ng tawad, kundi para humingi ng lakas. Naharapin ang umagang siguradong darating, kahit hindi ko alam kung paano pa mabubuhay bilang ako. Makalipas ang ilang linggo matapos kong manganak, bumigat ang bawat araw. Ang katawan kong dati ay pagod sa trabaho, ngayon ay pagod sa katahimikan at pag-iisip. Sa bawat pagdilat ko sa umaga, ang unang tanong na pumapasok sa isip ko ay, hanggang kailan ako mananatiling bihag ng lihim na ito? Isang umaga, dumating si Sir Omar sa kusina. Nakaayos siya, may suot na barong, at amoy mamahaling pabango. Tahimik siyang lumapit at inilapag sa mesa ang isang sobre. "Victoria," sabi niya, "this is your final gift. You've done enough." Bumigat ang dibdib ko. Hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin. "Final gift?" Tanong ko. "Yes," mahinahon niyang sagot. "You will go home soon." Parang may humila sa lupa sa ilalim ko. Uuwi na ako, ngunit hindi bilang ang Victoria na umalis.
Uuwi akong may dalang lihim na hindi ko kailanman maisusulat sa kahit anong liham. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Ramil. Masaya siya. Puno ng saya ang boses. Han, uuwi ka na? Ang anak natin. Halos araw-araw nagtatanong kung kailan ka darating. Ngumiti ako, pero sa kabilang linya ng katahimikan, dumulas ang luha sa pisngi ko. Hang, uwi na ako, sabi ko. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ko kayang sabihing buo ang pag-uwi kong iyon. Paglipas ng ilang araw, dumating na ang araw ng pag-alis. Habang inihahanda ko ang mga gamit ko, lumapit si Mama Mira. May dala siyang maliit na kahon, kulay ginto, makinis, at may ukit ng pangalan ko. Victoria, sabi niya, inside this box is a locket. It holds a strand of his hair. Hindi ko napigilan ang luha ko. Keep it, patuloy niya. So you'll never forget the part of you that stayed here. Niyakap niya ako. Mahigpit parang isang ina na nagpapalaya ng anak. Pagkatapos, lumapit si Siromar. Tahimik, matipid, ang ngiti. Thank you, Victoria. You gave me a son and a story I'll never tell anyone. Pagdating ko sa airport, huminga ako ng malalim. Sa bawat yapak ko palayo sa mga pintuan, parang may tinatanggal sa puso ko. Isang bahagi kung kailanman ay hindi na mababalik. Sa eroplano, habang nakatanaw ako sa mga ulap, naramdaman kong may gumagalaw sa dibdib ko. Hindi bata, kundi konsensya. Ito ang pakiramdam ng isang OFW na hindi lang iniwan ang pamilya, kundi pati na rin ang sarili. Paglapag ko sa Pilipinas, sinalubong ako ni Ramil at ng anak namin. Niyakap nila ako ng mahigpit, puno ng tuwa, pero sa gitna ng yakap na iyon, ramdam kong may pagitan, isang pader ng kasinungalingan, na ako mismo ang nagtayo. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa dati ang lahat sa paningin ng iba. Ako, ang misis na nagtagumpay sa abroad. Pero sa gabi, kapag lahat ay tahimik na, nahuhuli kong nakatitig sa kisame ang sarili ko at muling bumabalik ang tanong na walang sagot. Hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan? At kung dumating ang araw na malaman ni Ramil ang lahat, may kapatawaran pa bang natitira para sa isang tulad ko? At doon, sa gitna ng katahimikan, isa lang ang malinaw sa akin. Ang mga kasalanang ginawa sa ngalan ng sakripisyo ay mga kwentong hindi kailanman maghihilom. At dito nagtatapos ang lihim ni Victoria. Isang misis, isang ina, at isang OFW na nagtangkang baguhin ang kapalaran ng pamilya, ngunit sa proseso ay tuluyang nawala ang sarili. Marahil, marami sa inyo ang huhusga. Marami ang magsasabing mali siya. Ngunit sa bawat pagkakamali, may isang pusong umiiyak, naghahanap ng pag-unawa. Ang kwento ni Victoria ay paalala sa ating lahat na hindi sukatan ng katapatan ang distansya at hindi rin kailanman mabibili ng pera ang kapayapaan ng konsensya. Sa dulo, lahat tayo ay may lihim at minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay yaong mga lihim na ginawa natin sa ngalan ng pagmamahal. Ako si Ate, Ki, at ito ang Secret Files, kung saan ang bawat kwento ay kwento ng tunay na buhay ng mga taong minsang nagmahal, nagkamali, at natutong muli. Kita-kits sa susunod na episode. At tandaan, huwag basta humusga dahil sa bawat kasalanan, may kwento ng isang pusong sugatan na gustong maintindihan.